Guys, quick video lang, gagawa tayo ng separate video para sa aking Tactical Adobo channel. So, bisitahin natin tong Tisas PX9 Gen 3 Tactical. Haba ng pangalan, no? So, baka makalimutan nyo, yan, nilagay nila tactical talaga. Anyway, in terms of, bago tayo mag-start, this gun was safety check prior to filming. Pero para sa mga safety Nazis dyan, yan. Meron siyang cocking indicator. So, yan, pag nakausli siya, yan, may pagka-red. Red is dead, nakakock yan. Pag kinalabit mo, uncock. Wala siyang loaded chamber indicator or loaded. Oh, I don't know kung yung extractor ang loaded chamber indicator. Uusli. I don't know. Ayoko mag-load dito sa bahay. Maraming magre-react dyan. Anyway, so yan, nakakock tayo. So, yan siya, may loaded chamber, may cocking chamber, cock indicator, blacked out rear sight, kaya yan may guhit para sa mga newbies, no? To reduce glare, yung ilaw, liwanag, hindi ka masisilaw pag wala tong optic natin. Tapos, fiber optic front sight. Ang bago dito, sa setup ko, naglagay ako ng muzzle brake. Itong muzzle brake binili ko para sa Glock. Yun yung nakalagay doon sa ad for Glocks no? So pag maglalagay kayo ng ng muzzle device sa pistol, hindi dapat crush washer, no? So dapat yan merong set screw para natatanggal nyo pag nagbaklas kayo ng slide. Okay? Yung naka-crush washer, yung mga AR, yung permanent na kasi yun. Okay? So, yung takedown nito, similar with Springfield. I-rotate mo, pakabila. Ganun. Springfield and Beretta sana sasabihin ko kasi niro-rotate din. Pero mas close sa Springfield. Tapos, tignan nyo yung trigger, out of the box. Flat face trigger, pula pa. Para bang upgraded na upgraded, no? Wala ka nang gagalawin pa. Yan ang kanyang trigger. Ang reset niya, yun. It's not so short kasi hindi naman siya dinesign for competition. Tactical pistol siya no? Basta pagka ginamit nyo, marirealize nyo, hindi ito yung mga usual na trigger na ipuputok ko no? 4 slots sa ilalim. Andiyan din yung serial number niya. For your lights, laser, no? Kung ganun kayo, kung gusto niyo naglalagay ng mga accessories diyan. Tapos isa sa mga gusto ko dito, squared off trigger guard, squared. Ang nagpauso niyan Glock sana ganun na yung mga modern firearms ngayon, no? Squared na yung trigger guard. Wag na yung rounded. Yung rounded parang old school Parang siyang old school, parang mga 80s, pang 80s. Tapos sa grip naman, interchangeable backstrap, napapalitan. It came with 3 backstraps, small, medium, large. Large ang nilagay ko kasi malaki yung kamay ko XL ako sa gloves. Tapos dito wala siyang stippling, which is good. All around may stippling, pero hindi siya ganun ka rough. Tama lang. Alam niyo yung rough na stippling, yung parang sandpaper or liha. Yung Taurus GX2. G2. Taurus G2 pala. Napaka-gaspang. Hindi ko naman sinabing pangit kasi kapit na kapit yung kamay mo. Magaspang lang. Yun naman sabi ko. Sometimes it hurts yung likod mo pag nagsusukbit ka. Tapos may kasama na siyang magwell. Para saan ang magwell? Yan. Para kahit nakapikit ka, shoot yan. Papasok yan. Papasok. Tapos, yun nga, nakalagay dito, tactical. Dito, napakaliit lang nung writing. Sa kabila, wala. Yan ang gusto ko. Walang sulat. Yung iba, may nakalagay pang warning. Yung iba, imported by ganyan. Hindi kailangan ba talaga isulat yun? No? Yung iba pa nga, safety warning nakalagay. Parang hindi ka marunong gumamit ng baril kaya nakalagay pa yung safety warning Tapos dito nga, nilagay lang nila sa base pad yung pangalan ng Tisas, which I like also. I don't mind kung ilalagay nila yung pangalan ng Tisas, pero mas maganda na plain Jane yung slide na wala nakasulat. Nakakatawa yung Springfield, yung Springfield na mod 2,
Mod 2, Mod 3. May nakalagay pa grip zone dito eh. Para bang hindi mo alam kung saan ka hahawak, no? Nakalagay pa grip zone. Anyway, so ang bago nga dito, nakita nyo itong O-sight, no? Pag tinanggal mo yan, ano yan, bukas na yan. Maganda patayin natin ilaw. Patayin natin ilaw. Ayan. Ayan. Kita ba ng camera? Tatapat ko lang sa camera. Uy, yun na, yun na. Yun na, saan na yan? Nakatingin kasi ako sa, ano eh, sa screen, hindi sa gun. Sa gun, nakikita ko eh. Ayun, ayun pala siya. Okay. Co-witness naman siya. Nakaka-witness, oh, ang galing, oh. Para ba naka-design tong O-sight na to para dito sa barrel na to eh. Co-witness siya eh, oh. Yan, so kahapon nung binisita ko to, tinanggal ko kasi yung yung recover tactical chassis. Nagulat ako, sabi ko, ba't ayaw mag-on? Baka sira na, ganyan, sira. Tapos pagka china-charge ko, ayaw mag-charge, yung pala totally patay. Totally dead yung yung battery. Both. Ito patay ang battery, ito patay din yung battery. Siguro dahil yung case nagalaw, ganyan, pag nakalak yan, patay siya sa loob. Pero pagka nauga ng konti, yan, nawala, humiwalay sa pwesto, naka-on yan. Kaya siguro na-drain yung battery. Kaya umorder ako sa Amazon ng separate case para hindi na siya makahalo doon sa ibang pistols. Okay? Ano pa masasabi ko dito sa TSAS PX9 Gen 3? So, ang gusto ko talagang barrel na pistol, yung Springfield XDM nila na full size, no? Ang laki, 21 rounder, bla bla bla. Parang talaga bagay na bagay sa akin. No, kasi malaki yung kamay ko eh. Hindi lang ako makahanap ng deal, no? Tapos nakakita ko ng deal kulay black, ayoko ng black eh. Gusto ko FDE. Sabi ko okay. Then I came across with this gun, TSAS PX9. Sabi ko, okay na yan. Parang, para ka na rin may XDM. Tapos, yun nga lang, 21 rounder, pero may nabibili naman na, extended. Para, hindi, 18 pala to. 18 round. 18 nga ba to? 18, tama. May nabibili naman na extended para sa maging 21 siya. Which I think mas balance nga yung 21 tignan. Yung 21 rounder kasi yung ganito. Sobrang haba talaga nung sa Springfield XD. No? So, ayan guys. So, after years of owning, sabihin ko na lang sa inyo, ano experience, ano masasabi ko? Well, masaya pa rin ako. At nabili ko to ng discounted noong time na yon. Masaya pa rin ako. Mukha pa rin siyang bago. Baka sabihin nyo, ay hindi mo naman siguro pinuputok yan. Pinuputok ko to. Panoorin nyo yung mga ibang videos ko. Baka lang hindi nyo siya makilala kasi meron siyang brace. Nakakabit siya doon sa aking recover tactical na chassis. Tinanggal ko na kasi yung chassis kasi ikakabit ko yun sa polymer 80 ko. Kasi yung polymer 80 meron ng FRT, may super safety pala, may super safety. Ito sana meron maka-invento ng super safety para dito. Hindi ko lang alam. No, kasi this is gonna be perfect pag may super safety siya. No, perfect to pag anyway, para siyang mahirap kasi pakialaman pag hindi talaga naka-design. So, ito nga yung sinasabi ko, yung takedown lever, no? Para siya sa, Springfield. Dali lang. Ano pa ba pwedeng, parang, may naisip pa ba kayo pwedeng ikabit dito? No? Parang nakabit ko na yung dapat ko ikabit eh. Tapos, may magwell naman. So, next na, bibilin ko siguro dito, magazine. Yung extended, yun na lang siguro. Masaya na ako sa ganito. It's simple, it's clean, walang ganong mga nakausli-usli. Pati dito, hindi rin ako maglalagay ako dito ng, I don't know. Kasi pag naglagay ka dito, minsan may hirapan ka maghanap ng holster. May hirapan ka. Kailangan pasadya yung holster mo. No? Yun. So, as it is, para sa akin, pogi na siya eh. Pogi.
Si Pogi. Sana si Pogi? Sana si Pogi? Hanapin natin si Pogi. Meron kasing ilaw. Hanapin natin si Pogi uli bago tayo magtapos. Ayun si Pogi. Ayun. Anyway, matagal na naman to sa market eh. I'm sure meron na to sa Pilipinas. Di ko pa nako-confirm, no? Pero matagal na to sa market. There's no reason na wala. Na hindi pa umaabot sa Pilipinas. Yan, Tisas. Okay guys, so tatapusin ko na yung video to. Let me know what you think. Pogi ba? Pogi? Pogi? Ano pa ba pwede ikabit or wag nang kabitan? Kayo ba yung mga tipo na gustong maglagay ng kung ano na sa baril or simple lang or what? Meron din naman ako kasi mga baril na simple lang. Pero ito kasi sayang naman eh. Meron siyang slot para sa optic. Tapos threaded ang barrel. Might as well gamitin. Diba? Sayang naman. Pwede mo ginamit. Complement niya tuloy itong ating fully charged na. Fully charged na ang aking O-sight. Okay guys, see you next time. Bye! Oy, palike naman dyan. Share and subscribe. Bye!